So, hindi po lahat ng fats masama. Itong fat na 'to na omega-3 ay mabuti sa katawan, pagbababa ng mga bad cholesterol, triglyceride, at may studies din po na concentrated 'to sa utak at puso, hindi kaya ng liver mag-produce ito. Kailangan natin siya externally. 'Pag wala tayo nito, maraming risk. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang sustansya na napakahalaga para sa pagpigil ng mga heart diseases tsaka ibang related cardiovascular diseases kagaya nung stroke, ganyan, na alam naman natin, atake sa utak. Ang sustansya na to ay ang tinatawag na omega-3. Madalas nating marinig, pero ano ba talaga to? Marami kasi sa atin, me included, medyo hindi pa nagagrasp yung full concept kung ano itong omega-3 na 'to at bakit napaka-useful niya sa kalusugan ng mga Pilipino. And today, para matulungan tayong maunawaan ng lahat ng 'yan, nandito ang ating board certified at licensed na nutritionist and dietitian, Mr. Mark Anthony Vicente. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. Sir Mark, straightforward lang. Ano ba itong omega-3 na 'to at bakit maganda siya sa health ng mga puso natin? Para sa kalaman ng lahat, ang omega-3 ay isang essential nutrient. Kailangan ng katawan kasi hindi natin kayang mag-synthesize or mag-produce nito Hmm, ng liver, 'no, galing sa liver. Hindi kaya ng liver mag-produce nito. Kailangan natin siya externally. hmm, Kasi tinagurian din siyang healthy fats. So, na-discuss natin last time na may bad fats, ito ay healthy fats. hmm. So, meaning unsaturated fats. So, hindi po lahat ng fats masama. Itong fat na 'to na omega-3 ay mabuti sa katawan. Number one, kasi ito ay nagtutulong sa inflammation, Hmm. sa pagtanggal ng inflammation, pagbababa ng mga bad cholesterol, triglyceride, at may studies din po na concentrated 'to sa utak at puso na nakabigay ng healthy levels. So, para kumbaga labanan yung bad fats, kailangan meron tayo nitong good fats na 'to, sir. Oo. Kasi 'pag wala tayo nito, maraming risk, Hmm, 'no? Kapag hindi ka naka-consume nito, wala kang supplement, wala kang source nito, maaaring mas tumaas yung paghina po ng ating cognitive function, hmm. 'no, ng heart health, tsaka ng skin. So, tsaka yung mga oxidants sa katawan lalong maatake tayo. Okey. So, kumbaga yung mga oxidants na discuss na rin in past Oo, videos 'yan, ang counterpart niya, ang kabaligtaran niya ay yung antioxidants, 'di ba? oo. Kumbaga, antioxidants lumalaban sa mga free radicals. Free radicals masama sa kalusugan natin at a molecular level. Sir Mark, na-mention mo kanina yung inflammation and alam naman natin yung inflammation, meron tayong episode tungkol diyan. Source siya ng napakaraming mga sakit-sakit sa Yes, katawan, 'di oo. ba? Like joint pain, tawag dito, may kinalaman siya sa, metabolic health mo, even sa function ng pag-iisip natin. Minsan nakakaapekto na rin 'pag malala talaga yung levels ng inflammation. Paano tayo natutulungan nitong omega-3 para pababain 'yan, sir?
Ang omega-3 sources kasi tinaguri ang anti-inflammatory food. Mm. So, kapag nagpe-prescribe po ako ng meal plan, sinasama ko na kailangan magkaroon ka ng omega-3 source. Kasi ang properties nito, isa siyang fat acid na nagpo-produce nga ng omega-3 Mm. na tinatawag na DHA, Mm. 'no? Tsaka yung alpha-linoic acid which is yung ALA na galing naman sa plant. So, ang mechanics nito, kapag napunta sa katawan natin, tumutulong siyang i-protect yung cell membrane natin, yung cells na, mga pumapasok na toxic, mga radicals, maprotektahan. Mm. Tsaka kasi ang pinaka-direct source natin na sabi ng mga doctors is nakakatulong magpagaling or magpa-healthy ng brain sa mga may Alzheimer's, dementia. Mm. Kasi nga, mga sources nito nakikita doon sa brain or pupunta siya sa brain tsaka sa heart. Okey. So, alam naman natin yung inflammation, pamamagayan Kahit mula sa saan. cells niyo 'no? Oo. Kumbaga, hindi mo man nakikitang namamagana na bukol-bukol, sa mga hibla, pinakamaliit na hibla ng katawan mo nandun yung pamamaga and ayaw natin yun. Tama. Hmm. Sir Mark, na-mention mo na a few times kailangan may sources ka nito, whether it's supplements or food. Anong tingin mo sa state ng ano, ng diet ng mga Pilipino? Sufficient ba yung sourcing natin nitong omega-3 na 'to or dapat bang ano, pag-ibayuhin natin yung effort natin para mas makakuha sa mga magagandang sources? Sadly to say kasi na ang diet dito sa Asian tsaka dito specifically sa Pilipinas, mababa ang pag-consume ng omega-3. Kasi ang primary source dito sa mga animal based is isda. Mm. Maliban na lang kung nasa tabing dagat, Mm. na marami. Pero yung mga naninirahan sa urban 'no, sa siyudad, mababa yung consumption natin kasi alam naman natin yung diet natin, eh, Mm. 'no, naglalaro lang sa chicken, beef, pork, Mm. processed foods 'no, tocino, hotdog. So, kami mga dietitian at doctor pino-promote namin ito Mm. na kainin kasi essential tsaka preventive nga sa mga sakit, Mm. right? Dagdag protection 'to sa mga possible sakit in future, tsaka lalo na sa mga matataas yung fats, Mm. 'no? Ang sources kasi nito kaya ko nasabi na mababa sa mga Pilipino, kasi ang sources nito is salmon, 'no, tuna, mackerel, Mm. sardines. Eh, yung sardines natin medyo processed na, eh. Mm. So, nawala na. Nasa lata. Oo, nasa lata. Although, yun na lang 'no, yun lang yung puwede nating source. Pero mababa na yun kasi puro preservative na 'no, nasa Mm. lata na kasi. Kaya ako, as dietitian coordinate ako sa doctors tsaka pharmacist na kapag kulang yung alam mo sa sarili mo na kulang yung omega-3 mo, Mm. you may consider na mag-supplement. Yun lang Mm. yung purpose niya. Ina-advocate natin na go for natural muna Mm. bago ka mag-supplement. Okey. Kasi puwede mo naman siyang i-flexible, eh, on and off, eh. For example, kumakain ka sa bahay ng salmon, tuna, mackerel frequently, not every day but the other day, Mm. then biglang may travel ka, puwede kang magbaon ng supplement just Hmm. to retain yung ginagawa mong omega-3 Tama. consumption. Pero pinakamaganda pa rin sa pagkain galing 'no? Oo. Hmm. For example ako, alam kong mababa ako dun kasi hindi ko naman inuulam lagi yun, eh. Mm. Hindi naman ako nag-uulam ng mackerel, salmon. Well, hindi mura sir. 'Di rin mura. Yun Oo. yung ano dun 'no, hindi rin maganda, mahal yung ganong mga sources. Tama. Kaya tayo, pupunta tayo dun sa mga mabilisan, which is yung supplement. Oo. Ang usually 'pag pumunta ka nga sa restaurant, hanapin mo yung medyo mahal na menu item, malamang salmon 'yan 'no sir? Oo. Tuna, medyo mahal din lalo na yung ano talaga, hindi yung tuna belly, yun yung medyo mura. Pero kasi hindi yun yung best part ng tuna, eh, yung mga salmon steak na medyo makapal yung cut, mahal, eh, 'no sir? Oo, ta's may usapin pa kung ano ba 'yan, organic ba 'yan, saan ba Tama. galing 'yan, mataas ba yung levels ng ganyan-ganyan, Oo. toxicity. So, the best way talaga is pagsabayan. Pagsabayin yung Oo, supplement at food. tsaka pagkain. Mm. Kasi, yes 'no, realistically hindi natin magagawa kumain every time, every day dahil nga may kamahalan. Mm. Um, Hindi rin maganda kumain nun 'no, malansa everyday. Mm. So, um, may mga supplements naman po na puwede nating i-intake. Sir, ito curious lang, salmon, tuna, mackerel, medyo ano, eh, tawag dito, may kamahalan. Meron bang
common na isda na ano, na medyo mataas sa omega-3, puwede bang galunggong muna? Although hindi na rin mura ang galunggong or mga tilapia, bangus, itong mga 'to hindi ba masyado? Ang may omega-3 na isda, yung mga kumakain ng algae, Mm. yung mga malalalim, 'di ba? Ah, Yung mga nasa dagat oo, nasa talaga. dagat talaga kasi ang algae na 'yan kasama sa food chain ng marine, ng mga Mm, isda. So 'pag nakain nila 'yan, papasa sa isda, papasa sa'tin. oo. So, possible na puwede nating kainin is yung mga fishes na meron sa'tin na mura, which is Oh, bangus, 'no? Um, ano pa ba, bangus, galunggong, puwede naman yang source pero not a good source. okey. Kasi, possibly mababa yung source niyan, eh. Mm, Kasi sa isda, yung nakain niya yung kakainin mo din, 'di ba? tama. May nakain niya na, 'di ba? Then, ang puwedeng gawin din, meron namang plant-based, sir. Mm, Pero hindi nga lang siya yung type ng omega-3 na mataas yung content. mm, So, meron tayong DHA, yun po yung tawag sa mga isda na may mm. omega-3. Meron tayong ALA, which is nakikita sa mga chia seeds tsaka flaxseed. So, may mga murang side tayo na Okey. plant-based. Pero, yung content nun mababa compare dun sa availability nung galing sa mga isdang nasabi. Oo. So kumbaga, salmon mas mayaman talaga, kumbaga Yes. pound for pound ano, mas mataas yung content 'no? Oo. Chia seeds medyo mura, so puwede Puwede, pala 'to. alternative. Oo, Pero kulang pa rin yun. kulang pa rin. So, ang standard kasi when it comes to grams, yung nakikita niyong fish oil 'no, Oo, 3 grams kasi yun, eh. So, once a day yun yung usually pinapakain. So, yun yung pinaka-standard na puwede nating maabot as part of Filipino dietary ano, guideline. okey. 'Pag supplements sir, sabihin na natin medyo mahirap talaga and occasionally lang natin na-afford yang salmon tsaka tuna, lalo na yung organic, yung nahuli talaga sa dagat, hindi yung sa fish pen lang pinalaki. Kasi yun kargado na ng antibiotic at Oo. kung ano-anong feeds yun, eh, 'di ba? Sabihin na natin medyo limited yung konsumo natin nitong mga 'to, nag-decide tayo para mabuo natin yung dietary recommendations, kailangan nating mag-supplements. Ano ang criteria niyo? Anong klaseng supplements yung ano, mare-recommend niyo sa mga kababayan natin? When it comes to supplement, bago kayo mag-take, dapat wala muna kayo sa mga ganitong case. Number one, dapat hindi ka nagbe-breastfeed. Hmm, So, yan yung natin laging iniwasan, eh. Huwag kang mag-take ng other supplements na hindi prescribe ng doktor or na puwedeng magkaroon ng toxicity. Second, dapat hindi ka seafood allergic. hmm, Kasi galing seafood yun, eh. 'Di correct. ba, salmon, omega-3. Mm, So, dapat ikonsulta mo muna yung specialist kung puwede ka sa omega-3 na hmm. supplement. Then, bawal din po dito yung mga matataas yung kaso na may abnormal rhythm sa heart. Hmm. So Arrhythmia 'no, yes, tama ka, Sir Glenn. So, possible na patay dildo, tsaka yung mga, laging dinudugo na nangangailangan lagi ng blood thinners. I So, yan see. yung mga medyo sensitive case na hindi ka dapat omega-3 supplement Mm, or dapat isa ka lang. Yung iba mm, kasi, may toxicity po, eh, may risk po. So, hindi puwedeng marami. mm, Kasi, for example, may omega-3 supplement ako, isa, na 3 grams. mm. That day kumain ako ng salmon, chia seeds. So, may over na that day. Yeah, Eh, lagi mo pang ginawa. mm. So, hindi mo alam may gano'n kang kondisyon. Nagkaroon ka ng toxicity. So, nabalik sa'yo. So, be careful po. Dapat malinis muna lahat. No, yun nga, wala kang allergy, wala kang sakit sa puso na connected do'n. Yun Mm, lang naman yung mga bawal. Tsaka yung mga mercury toxicity, mm, kasi mataas po yan sa seafoods. So, possible yun. Then, meron po pala is yung may digestive issues, no? Kasi kung nakakainom na po kayo nito, minsan nagkakaroon ng side effect 'to sa tiyan, eh, mm. 'di ba, sa colon mo. So, parang meron kang bloatedness, constipation. So, yun yung mga possible side effects kung for you 'to. Kasi kung hindi for you yung omega-3, puwedeng gagawa ng paraan sa dosage Mm. or talagang pupunta ka sa natural. Oo, sa food mo Sa talaga. food talaga kasi, 'pag nag-omega-3 supplement ka, hindi pala akma sa'yo, 'di ba? Mm, So, lalo ka lang mahihirapan. okey. So, in practice kunyari wala naman ako nitong mga anong 'to, mitigating factors na 'to sir. Ah,
yung ite-take ko ba, yun ba yung mga fish oil, fish oil? Tama, yung Okay. fish oil na malansa na, parang may liquid na kulay golden 'no, Oo. yan yung ite-take niyo po. Kung malinis naman kayo, Mm, try mo muna, onting binili, mm. siguro mga 15 pieces, 30 pieces, para 'wag po muna marami baka kasi hindi kahiya. Kasi baka Ah, biglang may side effects sa'yo na oo. marami pala, nag-allergic ka. And, best way to for everyone, for general audiences, kasi nga ang daming magandang benefits compare sa mga risks. Okey. Especially sa mga vegetarian na Mm, hindi kumakain ng isda. hmm, So, kailangan mo 'yan. Kasi 'pag wala ka nito, tendency nga na mas lalong hihina yung cognitive function mo, tsaka yung healthy heart mo. tama ba yung ano, mga good fats na 'to, sir, part yan ng building blocks ng utak, 'di ba, sabi Tama, nila, oo. So, tama. para sa brain health mo rin pala ito, sir? Oo, brain health. Sa women's health, sabi ko nga anti-inflammatory siya, puwede ito Mm. sa may mga PCOS. I Oo, yung see. polycystic ovarian syndrome. Oo, common 'to. Common 'yan sa Mm, mga 40s 'no, mm, 50s. Dagdag supplement mm. kasi alam naman natin na kulang talaga tayo sa omega-3, Okey. 'di ba? Is there ano, maraming ano, sir, maraming klase nung supplements na omega-3. Meron ba kayong tips para kung paano pumili yung tamang supplement yung mga tao? Make sure niyo lang yung, omega-3 niyo filtered na with other metals kasi may mga omega-3 na may kasama pa yung mercury, Eh. may kasama pa yung mga toxic minerals. Oo. So, maganda na filtered na yung talagang pure omega-3. Okey, may Then gano'n pala. may gano'n, oo, kasi meron nakalagay do'n 'no, na percentage tsaka inclusion. Then make sure na, humingi kayo ng prescription sa mga doctors, pharmacists na maganda yung brand or label. Kasi Oo, nakakalat 'yan, eh, sa Shopee 'pag yes. bumili ka mura nga pero peke pala. Oo, So make sure na bumili kayo dun sa mga kilalang brand. oo. So, ano, usually 'pag kilala yung branded nga, mataas yung presyo, pero at least mas mataas yung assurance mo na legit ito, 'no, sir? Oo, Hmm. tsaka kung titingnan natin yung price per piece, alam ko naglalaro lang 'to sa mga ₱3 to ₱5. Kasi parang 30 pieces nun, parang ₱300, ₱400, eh. Mm. So, mga gano'n nga, mga ₱5 to ₱10 pa. Eto, Sir Mark, assuming na kumakain na ako regularly nitong mga isdang mayaman sa omega-3 tapos nag-supplements pa ako, makikita ko ba 'yan sa mga lab test ko? Kasi alam ko meron good and bad cholesterol yung LDL tsaka HDL, eh. Alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3 all in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple, at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc, at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. Yes, possible. Kasi if nag-commit ka, mag-try ng omega-3 supplement Mm, for a month or to 3 months, then kinompare mo yung previous result mo na nagkaroon ng massive difference, mm, na tumaas yung HDL mo, bumaba yung mga bad fats mo, triglyceride, LDL. Yes, nandun yung answer mo na naglagay ka ng factor tapos nagbunga. okey. Kasi yun naman yung sinasabi ng studies, eh. Mm, Long-term effect, sustainable eating nito, maaaring magpababa. tama. So, malakas yung chance bumaba. Pero di ko sinabi na bababa for everyone kasi Mm, maraming factors.
Diba? Maraming comorbidities, maraming pwedeng makita pa. Mm. Pero yun po yung promising result ng omega-3. Okay. So, at least may chance May kumbaga. chance, Hindi malaking guaranteed. chance. Hindi Oo. guaranteed every time. Walang ganun. Walang ganun Mm. sa medical no, na laging guaranteed. So, Oo. laging may Probability lang. oo, laging mataas na probability. Okay. Eto Sir Mark, na-mention niyo kanina, sabi mo super dami ng benefits ng omega-3. Ano yung maaasahan ng mga tao kung kagaya ng sinabi mo nga, nag-commit sila sa regular intake? Babalikan natin yung purpose ng omega-3 which is healthy fats. Mm. Ang healthy fats sa katawan, dahil ang purpose ng fats talaga is mag-absorb ng mga vitamins, no? Magtago ng vitamins, mag-process yung vitamin D nga sa joints. Mm. So, yun po yung isa niyong makikita, Mm. which is skin good health. Mm. So, kasi ang fat, siya yung barrier na nagpoprotekta sa mga outsiders. Right. So, magiging strong yung skin health mo, Mm. magiging strong yung cellular health mo, mas magiging maganda yung production ng calcium and vitamin D synthesis mo. Mm. Then, dahil fat siya na concentrated sa brain and heart, mas magiging functioning yung heart and brain mo. Maganda sa puso at isipan Oo. kumbaga. Tsaka sa mata. Sa mata. Oo, sa Okay. mata, no? Yun pala yung pinaka-purpose niya din. Okay. Tsaka So ano siya, ano sir, unsaturated. So, meaning kabaliktaran siya ng mga saturated fats na mga mantika mm, na deadly or mm. unhealthy. So hindi nakakabara. Hindi nakakabara, nakakatulong pa. Okay. So, hindi lang pala sa dugo natin at hindi lang sa pag-iwas sa atake tsaka sa stroke na mga traidor na sakit yan mga Ah, yan, 'di ba? So, sa skin mo pala kahit papaano may mapapansin ka and yes. sa cognitive function, I guess, yung sa Oo. brain health mo and then sa visual acuity mo ba or more on lang niya, pine-preserve lang niya yung good vision mo? Pine-preserve niya lang yung health ng eye mo. Okay. So, ayun, perfect para kung medyo you're getting up in their 30s, 40s, 50s, mame-maintain niya yung health tsaka hopefully hindi man yung youthful appearance pero young on the inside Tama. kumbaga. Ayun, super dami kaya maririnig mo palagi, common kahit sa mga patalastas maririnig mo rich in omega-3 sasabihin nila, siyempre kailangan maging mapanuri tayo diyan. Pero sabi nga ni Sir Mark, ang the best na source ng omega-3 yung pagkain pa rin, yung whole foods. So, sabi nga ni Sir Mark, isda kung pwede nating ilagay sa regular na diet natin, yung mga salmon, mackerel, sardines, sana hindi yung dilata yung isdang sardinas, hindi yung isdang dilata ha. Tuna, yan, sabi nga ni Sir Mark. And may mga plant-based na sources like yung chia seeds. Alam namin, super gusto nyo yung video na yon. Ang daming comments nung video namin na yon. Pwede nating isama sa dieta natin. And if all else fails, kung kailangan nating punuan yung pagkukulang ng omega-3 sa mga dieta natin, nandyan naman ang ating mga supplements and hindi lahat sila butas yung bulsa mo sa kamahalan. Sabi nga ni Sir Mark, meron mga nasa 3 pesos a day, ganun lang. So, pwede nating subukan yon. Anyway, kung meron sa inyo na mga gustong magpakonsulta kay Sir Mark or kahit kaninong nutritionist, gawin nyo po. Mahalaga na mag-integrate ito sa inyong mga dieta. Pero kung sakaling si Sir Mark yung gusto nyong tanungin and may online consultation siya, paano nila kayo ma-reach, Sir Mark? Pwede niyo po akong i-text or tawagan sa 099-555-12928 at i-email niyo po ako sa vicentemark.18@gmail.com para mas matulungan ko po kayo paano planuhin yung pagkain tsaka yung mga supplements na pwedeng kulang po dun sa inyong kinakain. Yes. Mahalaga po yung mga informative na videos na ganito para malaman nyo yung importance ng omega-3. Pero walang tatalo sa personalized na consultation kasi iaayon ng mga nutritionist at dietitian gaya ni Sir Mark yung plano ng nutrition sa katawan nyo sa individual na state nyo. Aalamin yung health history ninyo, yung status ninyo, and possibly yung lab markers nyo ngayon para alam yung pinakatamang diskarte para gawin kayong pinaka-healthy version ng mga sarili nyo. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, board-certified and licensed nutritionist and dietitian,
Mr. Mark Anthony Vicente. Magpapaalam muna, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!